afternoon po. Good afternoon, everyone. Welcome to our Thursday class. Today, meron tayong dalawang demonstration picture. Magsisimula ito kay Mr. Duan. The floor is now yours. You may start your presentation. Yang aparato sa ano? Diyan lang. Nakikita niyo ba? Ano dami? Nangyari? Nakita niya? Yes. Tama sa ulit na to. Kita niyo ba? Okay na ba? Okay, good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Thank you. Before we start, let us pray. Mr. Naparato, please lead the prayer. Diyan ka pa ba, Mr. Naparato? Okay, bakang... Narinig niya ako? Ako ba mag-prayer? Hindi ko narinig. Daw. Kaya na. Ganun si Father, the Son, the Holy Spirit. Maraming salamat po sa araw na ito. At nawa po ay gabayan na maihatid namin ng kalaman sa inyong lahat at gabayan niyo po kami sa araw-araw. Salamat sa inyong. Amen. Okay. Thank you, Mr. Naparato. Before we start, let's check the attendance. Miss Ella, pwede maka-check ng attendance? Yes, sir. Okay na po, sir. Thank you. Okay, before we start, mag-recall muna tayo for next ng nakaraang topic. Sinong nakakaalala ng ating nakaraang topic? Ikaw, Miss Redalyn, meron ka bang idea kung ano yung natin? Yung ano po, sir, ethics po dun sa paggamit ng computer. Thank you, Mr. Reda. Another, kung meron pang Miss Barbara? Yun pong educational technology, pag-evaluate po ng effectiveness ng classroom use. Thank you, Miss Barbara. Okay, simulan natin yung ating topic for today. Our topic for today is educational technology integration. May idea ba kayo sa topic natin ngayon? Ikaw, Miss Rentroneva. Yes, sir. Anong idea mo sa topic natin ngayon? Educational technology integration is all about kung paano po gagamitin ng maayos yung technology sa educational system natin. Salamat. Yun na nga yung ating topic ngayon ay educational technology integration. Kung paano natin gagamitin yung
mga yung pag-integrate ng yung sa ating estudyante. Next slide. Evaluating in effectiveness. Nakikibasa nga ako, Mr. Warren. Nandiyan pa ba si Mr. Warren? O sige, ako na lang magbabasa. Sir. Sige. Sir, nandito po ako. Sige. Sige lang. Evaluating in effectiveness. Evaluating educational technology effectiveness of education. Technology is connected with the assessment given to students. We are aware that giving standardized tests is one way to measure how much the student has learned. However, this does not totally measure the total academic performance to the students. The skill of the students are more importantly the psychomotor and affective domains. The Okay, teacher should salamat. see to it that Sige, tuloy mo. okay. The learning objectives or outcomes specified at the beginning of the lesson will come into fruition through the assessment to be taken by the students' assessment in the field of education. When defined is any method used to measure how much the student has learned knowledge and performance of students. Salamat, Mr. Warren. Yung evaluating in effectiveness, yun daw nga yung hindi natin masusukat lang yung ating estudyante sa paggamit lang ng standardized test katulad ng ating ginagamit na kaya nga mayroon tayong mga psychomotor and effective domains kasi hindi lang natin masusukat yung kakayanan ng estudyante natin sa paggamit lang ng standardized. Yun lang isa. Next slide. The following are the different assessment that may be given to students. Yung meron nga tayong mga assessment ditong ginagamit para sa ating estudyante. Tulad ng traditional assessments. Traditional assessment is include multiple choice, essay, short answer, true or false, fill in the blank, and matching type. Yung sabi nga doon sa traditional assessment, ito yung kadalasang ginagamit natin kadalasang ginagamit ng mga teacher pag yung pag sila ay nagpapa-assessment. And number 2 is alternative assessment. Nakikibasa nga ako, Miss Barbara, ng alternative assessment. Alternative assessment is a non-conventional method of measuring students' mastery and skill level. Authentic assessment, project-based assessment, and portfolio assessment are under alternative assessment. May idea ka ba tungkol sa alternative assessment? Nakikita ko lang pagdating po dito sa alternative assessment. Bale, syempre alam po natin ang tinatawag natin authentic assessment. So, under po siya nito. So, ito po hindi siya bumabasa sa mastery ng sa pag-memorize ng po ng bata. Magamit po ito ng mga performance po. Okay, salamat. Yun na nga yung sinasabi ni Miss Barbara na hindi na ginagamitan ng mga katulad nung sa traditional na mga katulad ng mga matching type, mga ganon. Kasi yung alternative assessment ay yung mga skill talaga ng bata yung ginagamit. Next is authentic assessment. Kikibasa Miss Reda. Authentic assessment. This is based on authentic learning method which allow students to do hands-on experiment or activities, do research papers, and create or produce an output that is based on the intended learning outcomes. Authentic assessment will
Salamat, Miss Reda. Yun na nga yung ang authentic assessment. Ito naman yung mga hands-on experiment, yung katulad ng mga activities, mga papers, mga ganon. Yung kailangan yung bata na yung mismong gumagawa ng mga ikatututo niya. Meron ba kayong mga idea pa dun tungkol sa authentic assessment? Ikaw, Miss Ella. Ano po pa, ganun na rin po yung sagot nila. Thank you. Yun na nga yung mga next slide. Meron tayong 6 characteristic of authentic assessment. Mr. Torneba, pakikibasa nga ako ng number 1. Number 1. The assessment is realistic. It reflects the way the information or skill would be used in the real world. Salamat. Yung isa na nga doon ay sabi nga ay the assessment is realistic. Yung gagamit ng mga bata yun sa real world. Yung dapat yung nating assessment. The next is the assessment requires judgment and evaluation. It is based on solving unstructured problem that could easily have more than one answer, and such require the learning that makes informed choices. Yung next nga natin ay assessment required judgment. Yung mismong dapat alam na ng bata yung pagja-judge ng mga ituturo nyo. Mga ganun. And the next is the ask of the student to do the subject, that is to go through that procedure that are typical to the discipline under studies. And number 4, the assessment is done to satisfy similar possible to context in which rate skills are performed. Number 5, the assessment requires the student to demonstrate a wide range of skill that range related to the complex, includes that judgment. And number 6, the assessments allows the practice, feedback, and second chance to solve the problems being addressed. Yun na nga yung ating 6 characteristics sa authentic assessment. Next nga. Okay, pakikibasa nga kay Mr. Casido ng project-based assessment. This is based on authentic learning, which is project-based learning, which engage students in real-world projects where they are given a significant task to fulfill. Students are likewise given an opportunity to construct their own knowledge and solve problems and create realistic projects. Salamat. May idea ka ba tungkol sa project-based assessment, Mr. Casido? Parang pagkaano po yung mga project po, mga sinasaglit ng mga bata, parang output po, sir. Salamat, Mr. Casido. Yun, sabi nga dun sa project-based assessment, yung student is real world project with they are give a significant task to fulfill. Yung sabi nga, yung malayang nagagamit ng bata yung skill nila para makagawa o magamit nila yung idea nila tungkol sa project na yun. Lumalabas ba yung kanilang mga ideas? Next, portfolio assessment. Mr. Naparato, pakikibasa nga. Yan, kinig ba ako, sir? Ah. Portfolio assessment.
This is also known as the embedded assessment. Portfolio assessment is considered as a long-term assignment in which students can see and discover their own strengths and weaknesses, which they can improve as they go along the process of learning. They may teach students great deal time in completing their portfolio and teachers long period of time in evaluating the portfolio, but it is worth doing for both teachers and students. You can see the progress in student assessments and learning. Portfolio can be done electronically, called as a e- e-portfolio or e-portfolio. Salamat, Mr. Naparato. Miss Barbara, meron ka bang idea tungkol sa portfolio assessment? Pagdating po sa portfolio assessment, meron po tayong categorization ng portfolio, meron po tayong core at saka optional po. Depende po sa magiging pagpapatak po ng teacher kung hayaan niya pong ang student mag-design ng magiging content ng portfolio or magbibigay siya ng format ng magiging portfolio. Salamat, Miss Barbara. Okay, proceed tayo sa next slide. Makikibasa nga ako, Mr. Rally. Mr. Rally, makikibasa. Okay po, sir. Educational technology plays an important role in the assessment mentioned above. Those complexion assessment aided with educational technology that helps students to achieve the learning goals. When the students succeed, the technology then is beneficial and suitable in the learning process. If it is otherwise, the educational technology may not be appropriate tool for meeting the end of educational that is learning. Anong masasabi mo doon, Mr. Rally? Idea ka ba tungkol sa Siyempre po, sir, yung educational technology po talaga ay mahalagang may importanteng role sa pag-assess po ng ng mga nasabi po mga activity po. Salamat, tama. Yun na nga yung sinasabi na yung education technology may be not the applicable tools that for meeting and ends of educational that learning. Next. Okay, ito yung ating checklist, rating skills, and rubrics. After the students submit the requirements, projects, and other assessment, the teacher evaluate all this in their learning process, use checklist, rating skills, and rubrics. The evaluation tools are likewise helpful in evaluating the integration of educational technology. Ito na nga yung mga ginagamit para ma-evaluate natin yung mga ginagawa ng estudyante o kaya para malaman natin kung ano yung mga dapat ituro sa estudyante. Next. Makikibasa nga ako, Mr. Casido. Tips for developing checklists, rating scales, and rubrics. Number 1, use checklists, rating scales, and rubrics in relation to outcomes and standards. Number 2, use simple format that can be understood by students. Number 3, ensure that the various skills that the student need to demonstrate are clear, specific, and observable. Number 4, ensure that checklist, rating skills, and rubrics are properly dated to track students' progress history. And last, number 5, leave appropriate space, remarks, and comments. Ito na nga yung mga tips para magamit natin itong mga tatlong Yung para katulad nga yung dapat naka-standards. Yung mga standards para na mga ituturo natin para maintindihan tayo ng ating mga estudyante at saka yung dapat yung use
simple format that can be understood by student. Yun na nga yung ano. Okay, next slide. Yung kauna-unahan nga natin ay checklist. An evaluation tools that indicates specific criteria that allow student to keep track of the things they need to complete and perform. This is also being used by the teachers to judge or evaluate the knowledge and skills performed by the student, which are related to predetermined learning outcomes. This is usually yes or no format that used to record the performance of student individually, by group, and or whole class. Ito yung parang ano, yung yes or no lang na ginagamit para sa ating checklist na ano. Next, yung example ng ating checklist. Next slide. Thank you. Example of checklist. Ito na nga yung ating example. Yung para malaman natin dahil katulad ng the educational technology is impressive. Yung parang i-judge mo lang siya ng yes or no, yung ganun lang. Next slide. Makikibasa nga ako, Miss Barbara. Rating scale, an evaluation tool that allows teachers to indicate the key point observation equivalent to the behavior or skills displayed by the learner. Rating scale indicates the criteria which are graded through numerical value, example 1, 2, 3, 4, or descriptive words, example exemplary, superior, satisfactory, and satisfactory. Anong masasabi mo doon sa rating skills? Ano nga ba yun? Pagdating po sa rating scale, ito po yung ginagamit na tools para po ma-assess ang isang output po ng bata. Salamat. Okay, next slide. Ito na nga yung sinasabi ni Miss Barbara. Example of rating skills evaluation tools. Yan yung thank you. Rubrics. Makikibasa nga ako, Mr. Tornaiba. Rubrics. If you can recall, rubrics are introduced in early part of this chapter. Rubrics then are defined as scoring guides which consist of specific predetermined performance criteria and used in evaluating student work and performance. Rubrics allow teachers to grade the performance of their students in a more precise manner. This helps students to determine areas that they need to improve on the better the next assessment. It allows teachers to save time in grading the work performance of their students. It also helps teachers to refine their teaching skills. Rubrics may be holistic or analytic. Salamat, Mr. Tornueva. Anong masabi mo doon, Miss Judy Satyembre? Judy yan. Sige, ikaw na lang, Miss Bea. Yes po, sir. Good afternoon po. Thank you. Sige. Dun po sa rubric, sir, ano po? Ako pa po ba, sir? Sige. Mukhang mahina signal ni Miss Judian. Sige, si Miss Bea na lang. Doon po sa rubrics, doon po yung pagbabasehan ng teacher kung paano gigradean yung performance ng kanyang estudyante. In a precise manner, yung kung pasok ba doon sa standard ng rubrics yung ginawa ng bata or yung performance na ginawa. Salamat, Miss Bea.
Okay, yun nga sabi nga yung dun yung pinagbabasihan ng ito yung pinagbabasihan. Yan yung katulad ng yan ang example ng rubrics. Yung okay, thank you. Yan ang ating end of lesson. Pero bago yun, meron tayong may mga activity tayo bago tayo matapos. Nakikinig niyo po ba ako? Opo, sir. Yes po. Opo, sir. Salamat. To our first activity is enumeration. Give the six characteristic of analyst authentic. Na-discuss naman yung kanina, no? And the second activity is, what do you think if the teacher does have checklist, rating skills, and rubrics? Yan ang ating activity 2. And to activity 3 is with mapping, related word, checklist, rating skills, and rubrics. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba yung Yes, sir. Sir. Salamat. Yung ating meron din tayong group activities. You will have group in 3, interview at least one teacher and ask what tools, evaluate tools they use. Kung alin dun sa tatlo, kung checklist, rating skills, and the rubrics. And for your assignment, in one whole yellow bond paper, kindly answer this question. What is the importance of having a checklist, rating skills, and rubrics? Kinig nyo ba? Yes, sir. Thank you. Sige, yan na. Yun lang at kung meron pa kayong matanong, sige lang. None, sir. Sige, that's all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Tuwan, Sir. kumusta ang experience? Madali, mahirap? Hirap po. Saan ka nahirapan? Dun po sa lesson at hindi ko po masyado Okay. Saan ka nadalian? Dahil medyo nahihirapan talaga. Ikaw ay nasa dagat? Opo. Napakahangin. Okay. Thank you so much. Congratulations. Maraming salamat. Sige, i-mute mo naman yung mic mo, magko-comment. Let's go first with the lesson plan. Sabi mo kanina na hindi mo na ilapat sa detailed SLS format yung lesson plan. Tapos kung ano lang na-prepare, edi ito yung ating pagbabasihan ng marka. So in your lesson plan, ang isa sa pinaka problema lang natin, unang-una, bakit wala kang objectives? Diretso ka sa content o walang objectives. Lahat ng ating ginagawa ay nagsisimula sa objectives. Okay. Para malaman natin kung naka-align tayo sa curriculum, naka-align yung pamamaraan natin ng pagtuturo, at doon din natin kasi kukuhanin yung ating assessment. So kung walang objectives, walang lesson na magte-take space. No. You start with a prayer, you appreciate answer, you check the attendance, nagkaroon ng recall. Pero pansinin mo, ang binigay na recall ng mga kaklase mo ay tungkol sa ethics in using technology, which is, tama naman, yun talaga yung pinag-aralan mo nakaraan. Pero sana iginiya mo papunta doon sa evaluating educational technology. Yung diniscuss ni, yung kapartner mo, nauna. Iba po. Si Casido. Dapat doon. Kasi doon mo siya i-connect eh. Nag-jump kasi tayo papunta kay Balistero kasi nga last video na wala. Tapos,
natawag mo ng isang beses si Reda ng Mister. Yung first mong approach ay inquiry-based, nagtanong ka kung ano ang inaiisip kapag narinig ang salitang effectiveness, which is good. You ask students, pag nagtatanong ka ng estudyante, you never encourage volunteerism simply because kapag nga naman volunteer ang sasagot, nagkakaroon ng dull moment. So you directly ask students to explain. Nag-stutter ka lang sa pagbabasa at sa pag-explain. Masyadong maliit ang font size ng iyong PowerPoint. Sabi mo kanina, effective domains, that's affective domains. Tapos, medyo shallow ang ating explanation. Pero compared to your previous demonstration, nag-face-to-face pa tayo, may, kumbaga, you are way better than before. No? May ipapaya ko sa'yo, magbasa ka palagi doon. Pag may free time ka, pag wala kang ginagawa, lagi kang magbasa. The more we read, the more na ma-enhance ang ating vocabulary at ang ating reading skills. You are soliciting answers from your classmates, which is very good. Masyado lang napasobra yung pagiging facilitator to the point na minsan wala ka ng sariling take or wala kang sariling explanation doon sa konsepto na pina-explain mo sa iyong mga estudyante. And please encourage critical thinking. Lagi tayong magtanong ng mas malalim sa kung ano ang pangkaraniwan. Hindi lang yung kung ano ang naintindihan sa binasa, kung paano ito dapat mai-apply, then palalimin natin. And yung activity, hindi siya na-realize, hindi siya in-implement. I am expecting na kapag magde-demo kung anong activity nakalagay sa lesson plan, yun ay talagang gagawin. Tapos, sama-sama yung activity mo sa dulo, na parang binasa lang siya at hindi siya na-experience. No? Yun nga yung iniiwasan natin yung hindi ma-experience yung learning. Because the more we never experience learning process, the more na hindi siya natatanda ng estudyante. Kaya ilipas lamang yung pinag-aralan sa mga isipan, pagdating ng panahon, ito ay nakakalimutan. So integrate activity in the lesson. You may do it. But anyway, thank you. Now, let's go to the processing of and congratulations. And punta tayo din sa mismong content. Pansinin nyo, ang dinidiscuss niya ay traditional assessment at alternative assessment. Tapos, yung alternative assessment ay merong 3 uri. Magkaiba kasi tayo ng textbook kaysa dun kay assessment in learning. 2. Kaya mas detalyado syempre yung isang subject, dito hinapiwan lang niya. Masabi niya, yung alternative assessment ay merong 3 uri, merong authentic, may project-based, at may portfolio assessment. Ngayon, ang punto kasi natin dito, hindi naman natin kailangang intindihin masyado kung ano bang uri ng assessment ito, kasi ito ay inaaral sa ibang subject. Ang punto natin, this is TTL2, this is Technology for Teaching and Learning, sa pag-a-assess o pagsusukat ng kakayahan at natutunan ng ating mga estudyante, paano natin a-applyan ng educational technology. Kaya siya, Educational Technology Integration and evaluating its effectiveness. It will be much better kung ang paraan na ginamit ng ating demo teacher ay nagpakita siya ng traditional assessment, ganito ang ginamit na EdTech ni teacher, then evaluate natin gamit ang rating scales, ang rubrics at the checklist na makita natin, okay, effective. O kaya, may weakness sa ganitong part. Tapos punta sa alternative assessments, authentic assessments, sa project-based assessments, sa portfolio assessment, then present sa klase, pwedeng in the form of a video, para makita na, ganito siya ginamit, ganito nag-integrate ng EdTech, gaano ka-effective, paano natin may improve, paano natin magagamit in the future. Kasi kung aaralin natin isa-isa yung uri ng assessment, edi wala tayong pinagkaiba dun sa subject na assessment in learning too. Naiintindihan po natin? Yes po, sir. Thank you, Vea. Yung iba? You get my point? Okay, that's good. Opo, sir. Anyway, huwag kayong mag-alala kasi kung hindi man natin nagawa, yung effective na yan, kung effective man yan o hindi sa mga assessment, gagawin naman yan sa module. So, bago tayo pumunta sa ating kasunod na taga-demo, I will be showing you and explaining to you kung ano ang gagawin. Isa na.
Kung ano ang gagawin sa module 7. Okay, can you see my screen? Carlo, what's the meaning of a saying? Can you see my screen? Opo, sir, nakikita po. Okay, good. Wait lang. So ito ay naka-upload na sa G-Class. Kung na-browse nyo na, you have idea na already kung ano ang laman nito. So for the first activity, evaluating EdTech, this activity aims to determine the significance of evaluating educational technology. 1. Why is it important for teachers to evaluate EdTech and software prior to its use, during its usage, and after its use in class instruction? Report ito ni Casido. Second is, when is the appropriate period? Kailan? Before, during, or after ba? Gumagamit tayo ng checklist, rating skills, and rubrics. At kailan tayo gagamit ng bawat isa na ito? Explain your answer. For the next part, rating for usability and effectiveness. So this time, you are going to evaluate educational technology that are existing online. You are going to determine the effectiveness and appropriateness of the instructional software. Kung dumaan na sana tayo sa report ni Sachempre at saka ni Pasamba, familiar na sana tayo dito sa ating mga i-evaluate. But since hindi pa tayo dumadaan doon kasi hindi pa nakakapag-demo yung dalawa, and I expect the next meeting they will be doing their demo teaching. Sachempre, nandito ka? Sachempre. Very good. Wala. Wala. Laging wala. Mahirap sa laging wala. Okay. So ngayon, ang gagawin ninyo hanapin si vocabulary practice by BrainPop. Click nyo yung link. Ngayon, kung hindi effective si link, hanapin nyo na lang yung vocabulary practice by BrainPop. Chemistry formulas by chemistrydrills.com. The name the note by musicdrills.com. Trigonometry challenge by ETCAI. The laws of motion by the physics classroom. The Constitution by Congress for kids. Biolab Fly by Biolab. Stock market simulation by National SMS. Digital Frag by Digital Frag International. Spore and Electronic Arts Incorporated. Lure of the Labyrinth by ThinkPort. Jeopardy Review Generator by Super Teacher Tools. Memory Challenge by the Critical Thinking Company. Sequences by the Pooh Factory. And Crazy Machines by Viva Media. What will you do? What will you do? You are going to evaluate 5 only instructional software. So pag sinubmit nyo ito sa akin, paki-highlight ng 5. Paano i-highlight? Ay ilagyan nyo ng kulay, ha? Dilaw man o kung ano man. Basta yung ma-identify ko na yun ang pinili ninyo. 5 instructional software. Pagpasok ninyo, you need to experience it. Kung vocabulary practice siya, kailangan nyo siyang laruin, kailangan nyo maging involved para makita nyo kung paano ang interface gumagana at kung paano ito nagbibigay ng result. I am expecting sa demo ni Pasamba at ni Sachempre next meeting ay mai-experience natin ito first hand. Okay? Tapos, after nyong maka-experience ng 5, you need to assess gamit ang assessment tool na pinresent ni Casido last meeting. Kung hindi nyo siya nabasa o dahil maliliit yung sulat ni Casido, ang gagawin ninyo doon sa evaluation na yun ay tingnan nyo siya doon sa pinasa ko na copy ng book. Nandun yung mismong evaluation tool. Merong content, merong 6 na statement, then you need to check kung 1, 2, 3, 4 or not applicable. Then i-rate nyo siya. Then for documentation and support, may 4 statements, i-rate nyo rin. Ability levels, 3 statement, paki-rate. Assessment, technical quality, and ease of use. After po yung ma-comment, ay di ilagay po ang weighted mean. Marunong mo kayong mag-compute ng weighted mean?
Magsabi po para mas maturo kung paano, kung hindi naman, Sir, hindi po. Limot na po. limot na. Okay. Yung iba, Narinig ko yung question ko. Hindi, sir. Bakit kayo hindi nagtanong? marunong. Torrenueva, Kaya naman, sir. kaya? Oh, marunong ka pala. Ikaw na lang magturo sa kanila. Ikaw na, sir. Balester, marunong? Hindi po, sir. Hindi marunong. Ikaw, Callejo. Mga engineers natin sa Hindi rin. Mario. apply sila as an engineer. Sir, familiar po. Kulimot na yung computation. Marle. Sir, Duan. Hindi po. Hindi, okay. Alam ha, iisipin ko pa. Paano nga ba yan? Ang tingin nila, kulang ang training. Madali lang yun eh. Pero, Kasi 10 years lang sa basic ed ang ating mga estudyante dito. saan pa kung Ang susulat? kanila, may plus 2 years. So, para makasabay tayo globally, para maging competitive tayo at matanggap ang ating professional status. Oh, wait lang ha, may natawag sa... Sa kanilang bansa. That is why we adopted their curriculum, which is the Hello? Thank you very much, Leia. How about Reminder? Yes? One example. Could be. Asawa ko siya. Yes po. Yes. Okay, going back. Tawag ang Lazada. Wala namang order. Weighted mean. It's equals to... Can you think of another reason? Yes. Again, you. Yes, what's your reason? Makikita niyo yung aking word. Another reason. Good kayo. Makikita? Opo, sir. Opo, sir. Okay. Ang ating rating scale ay 1, 2, 3, 4. So the highest possible is 4. You multiply 4 by n plus 3n plus 2n plus 1n. Ano yung 4? Ito yung 4, 3, 2, 1 na scale natin. Ilan ang nagsagot, di ba? Doon sa lima mo na in-evaluate na software, ilan ang ginradan mo ng 4, ilan ang ginradan mo ng 3, ilan ang ginradan mo ng 2, ilan ang ginradan mo ng 1. I-multiply mo siya sa 4, 3, 2, 1. Pag plus-plusin mo at i-divide mo ng 5. Yun na yun. Gets? Ito, narinig ka ba? Hindi, gets ko na Naintindihan? Dali lang, di ba? Tapos, isusulat nyo sa weighted mean, sa statement 1. So, ibig sabihin, magtatara ka. Alam niyo yung magtatara? Because you've mentioned... Alam niyo yung magtatara? Opo, sir. Magbabakod.
So, bakod. Tapos, tingnan nyo, anong weighted mean is statement 1, statement 2, statement 3, statement 4, statement 5, statement 6. For the average weighted mean, edi, etong 6 na ito, pag plus-plusin, divided by 6. Madali lang naman yun. Arithmetic mean yun. The same with here, the same hanggang makarating sa dulo. Para sa overall average weighted mean, yung result dito, 2 decimal places lang ha. Yung result dito, na AWM, yung AWM dito, at AWM dito, pag plus-plusin at i-divide sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excuse me, that's your overall average weighted mean. Then you put your interpretation here. No? Ibig sabihin na si ganitong software ay ganito, si ganitong software ay hindi masyadong ganito. Ang ating descriptive rating ay kapag 4 ay strongly agree, pag 3 agree, pag 2 disagree, pag 1 strongly disagree. No? Yan, yun lang gagawin nyo sa module. Okay na? May tanong pa? Naparato? Sir. Can you demonstrate in 30 minutes? Sige, sir. Konti lang naman po yun. Okay. Sige. You may start. Okay, simula ka na. Okay. Kita niyo screen ko? Oo, nakikita na. Nag-rinig niya ako. Daming manok. Narinig niya ako, guys. Yes po. So, ayun good afternoon sa inyo. Simulan natin sa opening prayer na pangunahan ni Mr. Raleigh. Wait lang. Mahina po ang boses mo, Sir John Christian. Mahina, ilaw. Wait lang. Wait lang. Tsaka may aso. Ilaw. Mahina pa rin. Narinig mo namin yung aso. Ay, may aso ka talaga. Narinig ba? Mas malakas pa yung boses ng aso. Sir. Mami Go. Wala pa rin, mahina talaga. Separate ko lang ako ng cellphone. Go. Okay, go na. Dami mo namang aso. Pakapit bahay, sir. Ay kumuha ka ng panlasan. Rinig nga ako. Ilaw. Yes, sir. We can hear you. Malakas. Oo, malakas. Then, good morning class. Let us pray muna. To be read by Mr. Ravi Balestar.
Okay ba? Okay, sir. Nanak Spirit Hunt namin. Panginoon, maraming pong salamat sa buhay at lakas na pinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Sana po, Panginoon, ay gabayan niyo po lagi ang aming pamilya sa bawat isa po sa amin. At Panginoon, sana po ay yung sa ituturo po ni Sir Christian ay may tumatak po sa aming isipan. At yan po, sana po ay lagi kayong malasag, Panginoon, sa araw-araw at malayo sa sakit. Yan po ay nihiling ko sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas namin. Okay, Blas, before we start, please turn off your microphone and camera. Turn it off in only needed ba? That proceed to checking of that and that. Please, Kalyeha, can we check that and that, please? Okay na ba? Yes po. Okay, for the ready naman tayo ng ating past lesson na which is yung nakaraan is yung legal and ethical use of technology. Sino pang may nakaalala? Guys, anyone? Anyone? Mr. Trenueva. Salamat po sa ethical online. Yes, thank you. Okay. Meron ako dito simple quotes lang na the ultimate inspiration is the deadline. Totoo ba to? Anyone? Sinong makapag Anong sinasabi ng Mr. B? Ano po, base po sa experience ay tunay po. Kasi sa dami po ng gagawin nyo, siyempre, inuunan nyo muna yung mas malapit ang deadline. Para sa Yan. Thank you. Tama naman. Any idea pa? Sino pang meron dyan? Si Miss Redaling. Miss Redaling? Wala na ata si magdahon na yun. Ano ang masasabi mo dito? So, kapag po kami book, tapos naisip na may bukas pa, pero that's na po. Kung na parang nag-ano yung Yan, thank you. Maraming salamat sa inyo mga kasagutan. Let's proceed na sa ating next our learning objectives. Please read Mr. Villame. Mr. Villame. Sir? Yes, pakikibasa. Learning objectives. First is identify types of software licenses used in education. Commit the importance of legal technology. Like acceptable usage of technology. Yan, thank you very much. So, yung ating learning objectives yan, nabasa nyo naman. Next is, ito naman tayo sa intended learning objectives. This chapter will enlighten you on the proper and ethical use of software and other skills technologies. Technology and software issues are also elaborated in the order for you to be aware and guided in doing the right thing and avoiding the unacceptable acts that may lead you to omitting mistake or possible software and technology crimes that are against them. Yun. So, dito nga malalaman natin o maiwasan natin yung possible crimes na maaaring magkakaroon sa software. Propose to the panelists and the use of technology teaching and learning and 24 sessions. Okay. Bago tayo, use of technology, anong masasabi niyo? Hindi pa nyo nga yung words na yung technology, yung use of technology. Anyone? Napakamali lang yan. Miss Kalyeha. Issue po ng technology. Yep. Anong masasabi mo? Yung pong gamit po ng
yung technology po in education gamitin sa ating pag-aaral o pagtuturo katulad po nung dinigyan ni Sir Duan kanina na yung technology is Yan, thank you very much. Very good, very good. Yun nga, dito matatalakay natin yung mga yan dito. Next natin na is ethical use of school technology. For continuation lang din, when we are young, our parents used to teach us the right behavior and right method. Even in the school and the classes, there are certain behaviors and ethics we need to observe to achieve a healthy relationship with teachers and classmates. Yan, dito yung na-discuss nung nakaraan na nasabi naman din yung recall lang tayo. Matatawa ko ng estudyante. Sino bang maaaring siya mag-estudyante na? Si Miss Reda. Anong masasabi mo dito sa statement niya? Miss Reda Lynn? Medyo nasa... Ikaw na lang, Mr. Duan. Kaya ba? Masiglan? Yes, sir. Ano po yun? Ito, anong masasabi mo dito? Yung school technologies natin. Dito sa statement na yan. Nakikita mo ba yung screen ko? Ako nakikita. Any idea? Yung ano nga sir, sabi nga dun sir, ayan parang ito sir yung sa relationship tungkol dun sa teacher and sa mga classmate nila sir. Yeah, very good, very good. Thank you, Mr. Duran. Next is the various type of software licenses used and integration. First is ito na nga yung types ng ating mga software na which is first is single user. Characteristic, software can be installed only in one computer. Some license agreements allow user to install the software on one desktop computer and one notebook computer. Dito nga, sa single user parang ito is yung private natin, yung sa personal natin sa teacher ka, which is yung kailangan is ikaw lang yung nakaka-open ng paggamit ng Google Classroom. Yan na, use when school needs only a few copies of a particular software. Commonly found in small school and purchasing specialized software programs. So yun nga yan, yung sinabi ko na rin yan. Next is multiple user. Makikibasa, Mr. Perenueva. Multiple user na ba, sir? Yep. Software can be installed on a set of computers, typically 10 or more. Cost varies based on number of computers used in school. Cost-effective method to install software or more than one computer, most commonly used in school. And try to explain na rin. Ano yung unlike po sa single user na sa isang PC lang pwede software. Type of since multiple users, pwede siyang i-install sa maramihan. Kagaya ng mga sa school. Kasi maraming PC sa school. Yan, very good, very good. Nakuha niyo naman yung sinabi ng setting nga doon. Next is network license. Software are installed on the school network. The license will specify and the software will control a specific number of simultaneous users, such as 52, 50, or 500, plus varies based on the number of computers. Dito is malawakan na ito, hanggang sa buong SLSU, ganun. Example is yung ating halimbawa yung software na ginagamit natin, yung sa SLSU account, ganun. Cost-effective method of allowing students and teachers throughout the school to have access to an application software program. As the school continues to install network licenses are becoming more common. Yan. Network license.
Next is community license frequently used with software distributed on the CDs, DVDs. Any number of programs can be purchased from either Macintosh or PC platforms. Ganito is parang community license parang napaka yung CDs, DVDs natin na napaka-traditional lang. Ngayon naman is meron tayong touch drive na tinatawag. Kaya nating i-distribute din yung mga software or nilalaman ng isang or mga files din use sa mga very cost-effective method for school districts to purchase large quantities of software. Yan kasi community na siya, kailangan sa large yung mga sa example nga dito is ngayon is yung flash drive na tinatawag natin. Next is dito naman tayo sa pang number 4 na sa ethical design, technology, and software. Can you please read Mr. Oharida? Information theft. Information theft is a computer crime when one deliberately steals information for purposes of studying how to compete with other organizations or companies. Try to explain na rin. Ito po ay sinasabi ng isa sa crime na pwedeng magawa pagdating sa technology. Ito yung yung pagdating na kunyari kukuha ka ng information sa isang organization o isang kumpanya para lang gumawa ng isang hindi magandang pala. Yan, very good. Thank you. Dito nga sabi dito steal the information o pang-aagaw mo ng isang informasyon para sa iyong kapakanan lamang. Parang kumuha ka ng idea o parang nagiging parang nagiging hacker ka na rin para lang sa iyong sarili kapakanan. Which is mali naman talaga. Na hindi naman next is malicious acts in software. The following malicious acts commonly create in emails, cell phones, or text messaging devices and blogs. So, meron tayo ditong limang malicious acts. First is spam. Please read Mr. Rebellion and try to explain na rin yung una lang. Mr. Rebellion, Sir, yung spam po, simula. nakikinig ka ba? Yung una lang. Opo. Yan, very good. Yan, pag-ibas ka rin. po kasi. Sige. Try to explain na rin. Spam po. Spam is unwanted message being received through emails, discussions, text messaging devices. Ito po yung message na hindi natin saan galing or yung mga pwede rin naman po message na galing sa message natin, for example, pag apply natin siya sa mga application ng message. So, nagpupunta sa spam para makita natin na mayroon message natin which hindi naman natin or wala namang connection sa Yan, thank you. Kahit pati po yung dalawa. Hindi, akin. Kahit topic ka. Yan, sa spam nga yun nga, yung hindi naman natin kailangan na messages which is nare-receive naman natin. Yung parang hindi naman kailangan pumunta na may mga manloloko lang na gano'n, spam ka ng message paulit-ulit or yung hindi naman natin kailangan mabasa is nakikita natin. Mali din naman talaga. Kaya next is sa Kalgaya, try to explain na rin itong dalawa. Try ibasa. Phishing. Tama po ba, sir, ang bigkas phishing? Yes. May also be called as carding or spoofing. A message can be reduced if not prevented by adjusting the setting in your emails to deleting spam automatically. Sir, hindi po ako familiar dun sa phishing. So, sige, yung isa na lang po explain ko. Sinasabi po dito na yung mga spam messages po is can be reduced sa pagbabago po nung debug po sa setting ay may mga nakalagay na kung sino lang ba yung pwedeng maka-access ng iyong halimbawa ng iyong email, ng iyong number, yung public information mo. So parang ganun, nare-reduce daw po 'yun kapag binago natin kung
depende po sa atin kung yung may mga certain na tao lang tayong pwedeng maka-access ng information natin. Thank you, Barbie. Doon naman sa yung phishing nga sa Leo sa Colbia, starting or spoofing. Ito nga ay parang phishing is an agent and legitimate looking email that attempts to steal personal and financial information, including bank account numbers of the recipient. Yan, ito yung which is parang yung pang-hack din ng gamit yung ating mga ATM, yung mga card natin. Maaaring sa pamamagitan ng phishing na yun, which is talagang hindi naman dapat. Next, yung spam message can be reduced if not prevented by adjusting the setting in your email spam. Yan, kumbaga, sa pwede mo siyang i-report o hindi na siya pwedeng mag-comment kasi parang naka-block na, ganun. Hindi ka na makakakuha ng mga spam messages. Naintindihan ba, class? Naintindihan po? Next tayo. Yes, sir. Malware is a malicious software that causes harm to one or more computers. Dito naman sa malware this malware enters to human attached to a message that carries a virus. Is opened and later shared to other computers via network via portable storage medium. Example sa flash drive natin. Malware is dito nangyayari yung mga parang pumapasok dito yung mga harm na hindi naman, which is like yung virus na tinatawag natin. Dito sa flash drive, parang isang trend din yung halimbawa, itatakpak mo yung flash drive mo sa kanyang PC or sa kanyang parang makuha mo yung software na nilalaman nun, which is mali din naman. Parang halimbawa, yung may software siyang gusto mong sirain o naiingit ka, teka, papasukan ko ito ng gano'n habang wala yung tawag. So, malware ang tawag dyan. Doon naman sa adware, it's a software that incorporates the presentation of advertisement and condition for operating the software. Yan, from the word yung ad, parang ads yung adware. Ito naman is yung software na ito is nilalaman niya is pagpa-presentation ba ng mga yung talagang advertisement sa software natin ngayon marami ng ganun, which is minsan pagka nagpaano ka ng advertisement sa isang videos o files o software man yan, laging merong advertisement na which is bayad naman or dapat doon sa kanilang condition ng mga operating ng mga software. Next tayo. Yan. Ito naman like acceptable and unacceptable usage of school technology. School may have different rules and regulations for policies in implementing acceptable and unacceptable use of the school technology. Before tayo mag-proceed dyan tingnan nga natin kung talaga kayo nakikinig ba kasi may tulog pa dyan, may kindly enumerate yung yung malicious acts in software, yung kanina namin dinista. 5 yan Maigi naman ako. Sinong sa inyo? Yung 5. Anyone? Adware, sir. Yan, yung pinakahuli yun yung una. Yung phishing. Yeah. Thank you. Anyone pa? Malware po. Very good. Thank you. Tapos ito tayo dito. Dito na tayo sa example of acceptable use of schools of technology. First nga dito is abiding by the policies and procedures of other networks that are access. Being polite and using appropriate language. Dito nga sa tinatawag natin siyempre, mga gamit natin ng mga technology sa ating schools. Kailangan din natin siyempre, may policy nga, kaya nga dinidiscuss natin itong para malaman naman natin yung ethical na paggamit sa
ating mga software. And deleting unwanted message or data from computers and service. Yun na, kanina. Kailangan natin hindi yung nasa hindi kung ano-anong laman ng mo, hindi naman related sa yung mga related sa yung lesson, ganun. Kailangan kung ano-ano, yun lang. Mamaya may nag-i-spam pala ng which is hindi naman na-affect rin sa atin. And enforcing appropriate use and reporting misuse of our security issues. Yan, ang namanggit natin kanina, kailangan natin i-report yung mga taong ganun para hindi na tayo magambala pa or makapekto sa atin. Dito naman tayo sa acceptable na. Altering software by deleting files, downloading programs, or copying or installing unauthorized files or programs. Yan. Yun yung altering. Dapat dito isa altering software by deleting files. Yung kailangan isa unacceptable talaga yung mga ganun nga halimbawa ay nag-download ka or copying from other software which is hindi naman authorized yung may-ari or ganun. Next is assuming the identity or using the passwords or materials of another. Siyempre, pag ginamit mo yung halimbawa, nakita mo yung password niya which is iniano mo na, binuksan mo na lahat, ganun. Which is hindi siya acceptable bilang conducting commercial activities either in product or taking part in a political lobbying. Yan. Ito is kailangan na kailangan pag kayo gagawa ng commercial activities, dapat isa legal din sa nandun sa tayo sa susunod tayo sa batas ng next example of so pa rin, pagpapatuloy pa rin running antivirus software and downloaded files attachment peripherals or yan dito kung paano yung di ba meron tayo sa ating kahit sa cellphone sa PC man, desktop, laptop meron tayong naka-install na antivirus which is hindi siya basta-basta yung inyong mapapasukan ng mga files na kayang i-block out o mawala lahat. Di ba? Example sa USB nga. Pagka sinaksak mo yan, meron yan, may re-read mo na yan bago ma-access ng iyong cellphone or ng iyong PC. Lalabas din. Parang hindi yan magpapunction hanggat hindi na pag may virus yan, automatically yan natanggapin ng ating kasi nga, meron tayong antivirus. Signing correspondent. Using online time efficiently using the internet etika. Yan, siyempre, online time na kailangan gamitin natin ito sa with ethical and legal. Next naman, unacceptable naman sa kabilang banda ng download text graphics of software engaging in behavior that may consider obscene, abusive, libelous incident, vulgar, profane, yung mga ganyan. Bawal yung mga downloading na basta yung mga kasama sa ating pagkatao. Hindi lang sa atin, sa ibang tao din. Gaining access to any pay-per-view site. Giving out your own or others' private information such as address, phone number, password. Yan, hindi rin dapat lalong-lalo na sa mga sundalo, mga trim. Once na, hindi mo dapat lahat binibigay yung information mo din kasi mamaya maging sanhi pa yun ng iyong pagkitil ng iyong basta, siyempre, sundalo ka. Harassing an individual using the internet. Yun. Sa ngayon, na-experience natin na sa Facebook, marami yung cyberbullying, ganyan. Ito, next, plagiarizing yan. No? Yan, latest trend. Yan, bawal na bawal yung ating ginagawang plagiarizing. Kailangan like nga nung discussion natin nung nakaraan, alam niyo naman yan isa. Pag nag-copy-paste ka ng isang text or yun, which is bali. And transmitting material that violates any local or country's regulation or obscene material. Vandalizing equipment, digital files, or willfully spreading computer viruses yan. Mga virus, bawal na bawal din yung mga ganyang dahil yan. Isa yan, nakita naman natin yung iba't ibang naintindihan nyo ba klase? May tanong ba kayo? Meron. Any question malinaw ba? Malinaw po. Malinaw po. Thank you.
Ito, meron tayong activity, mabilisan lang pa. So, with the twist ko, pag nakasagot kayo ng nagustuhan ko sa 5 segundo, magkakaroon kayo ng load. So, na ito, dito, yan. Direction natin is answer the question in 5 seconds. You only have 1 chance. There's no more chance. It's really hard yan. Hindi, kanta yun. Ito yung tanong natin. Paunahan na lang kayo, pero isa-isang kayo, 5 seconds lang itong ating isang tanong. Well, why important to learn legal and use of technology? 5 seconds lang, last ka. Sir, ano po? Yung tanong natin is why important to learn legal and use of technology? Sa 5 segundo lang kailangan mo sagot niyo. Start na tayo kay Miss Callejo. Ano po? In simple words, para po maiwasan natin yung pag-commit ng crime. Thank you. Miss Arby? And po, para po rin naman sunod natin yung tamang ethics po ng paggamit ng technology. Thank you. Mr. Duan? Mr. Duan? Okay, Mr. Rally na lang muna. Para po sir, hindi tayo maloko rin yung mga nagpapanggap. Thank you, thank you. Mr. Torrenueva? Para maging aware tayo, sir, sa mga technology ngayon na ginagamit. Okay. Sakto, 5 seconds pa. Mr. Warren? Sir, para maiwasan po yung conflict at ma-assure natin yung ating information, which is para ma-secured, para hindi ganun kumalat, for example, sa kung saan-saan po. 7 seconds ka, lampas ka. Mr. Amis Redaling Merlo? Sir, para po maging responsableng manggagamit ng teknolohiya. Very good, very good. Thank you for your answer. So, parang sa akin, may isang kasagutan. So, makakawa ng load talaga sa akin. Si Mr. Torrenueva. Yan, mamaya may load ka sa akin. Okay, next naman tayo sa activity natin. Salamat po. Magkano po yung load? Ang tanging makakaalam lang na yung nanalo. Okay, for activity, ito na. Performance pa. In a 1 whole sheet of paper, or bond paper, make an essay about our lesson. Make sure you include all the topics that we discussed. Submit it to me with your selfie photo via private message at messenger. Yan. Since submit na lang sa akin. Malinaw ba? Pakicopy na lang ng question, guys. Okay na ba? Kailangan may before ng ating before malapos yung ating oras sa klase ngayon. Then for our assignment naman, meron tayo dito yan, make a video presentation showing acceptable uses of school technologies. Take note nyo na yan, kailangan next meeting natin meron na kayong gawa. Yan, halimbawa, for example, yung antivirus, nag-install kayo sa inyong yun, pwede na yan. Kailangan may video lang. Yes. See you in next session, guys. Keep safe na lang and stay alive. Thank you. Thank you po. Okay na? Super. Okay. Aparato. Kamusta? How was your experience? Ano ba ito? Masaya, madali, mahirap. Sir, daming distraction dito sa bahay. Madali, mahirap. Okay naman po. Saan mahirap? Yung sir, mas maganda sir yung face-to-face talaga. Oo. Nakakamiss na. Oo. Pati yung boses mo yan, parang ngungok. May mga part na hindi naiintindihan. Anyway, yung mic ba, nilalapit mo sa bibig mo? Nakalapit naman, sir. Parang mas mabuti kung hindi nakalapit. Try mo magsalita.
Naka-chat po kasi ako sa yung ano. Nakaano pa rin. Mangongo. Anyway, okay naman si lesson plan. Which is good. Nasa tamang template. Ang first objective is identify the types of software licenses used in education. Revelebe? Sir? Oh. Na-attain ba natin yung different types of software licenses used in education? Opo, sir. Ano yung apat na yun? Balestero, ano yung apat na yun? Yes. Kalyeho. Yung apat. Ano po, yung pong multi community self ano nga yun? Yung pong pansarili lang tapos yung isa po ay Single user. Multi-user po. Multiple kanan. user. Network license and community license. Okay. Na-attain naman siya. Let's go with the next. Value the importance of legal and use of technology. Lindy. Yes po, sir. Nasa ang part dyan, yung value the importance. Yung ano po, isa-isa po, isa-isa nagpa-recitation po. Yung 5 seconds Apa. na may pa-load. Okay. Next, apply the acceptable and unacceptable uses of school technology. Tarinmeva, nakapag-apply ba? Ayan na po, sir. Ha? Kulang na po ata sa oras para hindi masyado. Anong next class niya? Sermon niyo po. Oh, okay. Naka-online na siya? Sige, bilisan ko na. You do the prayer, ikaw nagpe-pray. Kung ano nung ginagawa mo, nakikita namin sa screen. Nag-check ng attendance, nag-review. Make sure, gawin natin worthwhile yung review ng lesson. Ha? Minsan kasi parang idinadaan lang siya for the sake na masabing nag-review. Pero hindi siya worthwhile. Motivation is good. Your reading objectives. Start ka rin sa inquiry approach, the use of technology. Tinanong mo sila. You appreciate answers. Objectives were attained except for the psychomotor. Providing samples. Then checking on students' condition, which is good. You are also checking student transfer of learning. Minsan nawawala. Yung example mo are extensive. Tapos yung spelling mo ng bad paper mali. Tapos, maalala ko lang ha, kahit pagdating sa practice teaching, ang rubrics, kapag meron kayong activity like video, may rubrics yan, di ba? Bago kayo mag-discuss ng, mag-iwanan ng bata, you discuss the rubrics para malinaw kung saan sila dapat mag-focus. Okay? So, that's it for today. Yung module nito, ito follow na lang kasi meron tayong hanging module sa ngayon, yung module 7. Ito ay module number 8. Pwedeng i-upload ko mamaya kung matapos ko, pero i-adjust ko yung deadline para hindi sumabay kay module 7. That's it for today. Walang pasok sa Tuesday because of Immaculate Conception. Thank you very much and God bless you. You go to your next class. Bye-bye. Bye, sir. Thank you po, sir. Bye po, sir. Thank you po. Thank you din sa mga demonstrations. Switch